Ang mga plano ng China na salakayin ang medyo maliit, ngunit makabuluhang isla ng Taiwan ay maaaring humarap sa isang malaking hadlang. Ang Pilipinas, na suportado ng US, ay maaaring makaimpluwensya sa mga plano na pagsalakay ng China sa isang malaking China-Taiwan conflict. Ngunit ano ba ang meron sa Pilipinas kung kaya't sila ay gumaganap ng napakahalagang papel sa senaryong ito? Noong 2023, ang Taiwan na ang marahil pinakamadiskarteng bahagi ng real estate sa buong mundo. Ang independent na bansang ito na 110 milya mula sa baybayin ng mainland China ay nasa gitna ng world economic at geopolitical fault lines. Mula nang mapunta ito sa kapangyarihan noong 1949. Itinuring ng Chinese Communist Party ang Taiwan bilang isang taksil na lalawigan, isang bahagi ng bansa na natitira mula sa mahabang digmaang sibil nito at ilang siglo ng kahihiyan. Ito ang panahon sa pagitan ng 1839 at 1949 kung saan paulit-ulit na naranasan ng China ang salakayin, matalo, sakupin, at paghiwa-hiwalayin ng mga dayuhang kapangyarihan. Ang status na self-governing ng Taiwan ay isang paalala sa pamunuan ng China noong mga panahong iyon. Ang muling pagsanib nito sa mainland ay isa sa pinakamahalagang layunin ng authoritarian leader ng China na si Xi Jinping, na umaasa na ang proseso ay matatapos pagsapit ng 2049. Ang sentenaryo ng pag-akyat sa kapangyarihan ng Partido Komunista ng China. Maraming mga hadlang sa planong ito, ngunit isa sa mga ito ay hindi gaanong nababanggit. Ang Pilipinas. Tingnan natin ang Pilipinas at ang maigting na relasyon nito sa China, at kung paano naging banta ang Pilipinas sa pinakadakilang foreign policy ambisyon ng Beijing. Mahalaga ang Taiwan sa pamunuan ng China, hindi lang para sa makasaysayang mga kadahilanan, kundi dahil sa pang-ekonomiya at geostrategic na posisyon nito. Pagdating sa ekonomiya, ang Taiwan ay nagho-host ng pinaka-advanced na industriya ng semiconductor sa buong mundo sa pamamagitan ng dominasyon ng isang kumpanya. Ito ay ang Taiwan Semiconductor Manufacturing Company o TSMC. Noong 2021, ang Taiwan ay may 63% ng semiconductor market share sa buong mundo, kung saan 54% ng kabuuan sa buong mundo ay sa pamamagitan lamang ng TSMC. Ang mga chip na ito ay sentro ng digital na ekonomiya ng mundo at pinapagana ang lahat mula sa mga computer hanggang sa mga sensor ng preno sa mga kotse. Para sa China, ang pagkakaroon ng kontrol sa industriyang ito ay magiging napaka-importante. Dahil ang mailagay sa sentro ng pinakamataas na technology supply chain sa buong mundo ay magiging pangunahing prioridad para sa geopolitical strategy nito, tulad ng nakikita sa Made in China 2025 na plano nito. Kung ang kakulangan ng semiconductor sa nakalipas na ilang taon ay nagpamahal sa mga bagay, ang pagdidikta ng Beijing sa supply chain ng mga vital components na ito ay magpapataas pa ng presyo ng halos lahat ng bagay. Geopolitically, ang Taiwan ay nasa gitna rin ng First Island Chain, ang serye ng mga isla na sumasaklaw mula Japan hanggang Indonesia. Ang mga islang ito ay kumikilos bilang isang natural na hadlang sa pagpapalawak ng China sa Pacific at Indian Oceans. Ang pagpapanumbalik ng Taiwan sa pamumuno ng Beijing ang sisira sa chain na ito at magbibigay daan sa China na malayang ma-access ang mga karagatan sa mundo nang hindi kailangang dumaan sa mga choke point na ipinakita ng First Island Chain gaya ng Strait of Malacca o ng Miyako Strait. Ang pagkontrol sa mga choke point na ito ay isa sa mga principal strategies ng United States Navy para pigilan ang pagpapalawak ng militar ng China. Kung babawiin ng China ang Taiwan, ay magkakaroon ito ng lupain at mga daungan na kailangan nito para makalampas sa mga choke point na mas magiging mahirap ng pigilan kung hindi man ay imposible ng pigilan pa ang China. Ang United States ang pinakamahalagang potensyal na kaalyado ng Taiwan. Officially,
Tinatrato ng Amerika ang Taiwan na may doktrina na strategic ambiguity o ang stratehiya ng pagiging malabo kung ipagtatanggol ba ng US ang Taiwan o hindi. Isang stratehiya para lituhin ang China. Hindi kinukumpirma o itinatanggi na darating ito sa pagtatanggol sa isla kung ito ay sasalakay ng China, ngunit sa ilalim ng Taiwan Relations Act of 1979. Matagal na itong nagbebenta ng mga sopistikadong armas sa Taiwan upang hadlangan ang gayong pagsalakay na mangyayari. Gamit ang kagamitang ito, itinuloy ng Taiwan ang tinatawag nitong porcupine strategy. Pinalakas ang sarili nito hanggat maaari at nagtatayo ng mga pangdepensa para mapigilan kung anumang binabalak ng Chinese mainland. Lahat para pataasin ang gastos na matatamo ng China para sa isang pagsalakay at pigilin ito hanggat maaari habang naghihintay ng tulong ng mga kaalyadong bansa nito. Ginagampanan din ng Japan ang isang mahalagang papel sa pagtatanggol ng Taiwan. Noong Disyembre 2021, sinabi ng yumaong dating punong ministro na si Shinzo Abe na ang United States at Japan ay hindi pwedeng nakatayo lang kung sakaling atakehin ng China ang Taiwan. Noong Marso 2022, ilang buwan lang bago ang nakagigimbal na pagpaslang sa kanya, hinimok niya ang United States na ihinto ang strategic ambiguity at apirmadong sabihin na ipagtatanggol nito ang Taiwan. Sinabi nito na ang isang contingency sa Taiwan ay isang contingency ng Japan, dahil ang China na magtatatag ng air superiority sa paligid ng Taiwan ay masasaklaw nito ang Japanese airspace. Ang pagkubkob ng China sa Taiwan ay magiging banta din sa transportasyon sa karagatan o ang importasyon ng Japan sa ibang bansa dahil sa militarisasyon ng China sa South China Sea. Ang Japan ay isang bansa na konti lang ang mapagkukunan at dapat mag-import ng mga raw materials at mga kalakal upang mabuhay. Hindi nito maaaring payagan ang China na magdikta kung ano ang mangyayari sa mga shipping lane ng rehiyon. Gayunpaman, para sa lahat ng usapan tungkol sa Japan at sa papel nito sa isang potensyal na pagsalakay ng China sa Taiwan, ay mas kakaunti lang ang nagsasalita tungkol sa papel na ginagampanan ng Pilipinas sa ganoong senaryo. Salamat sa isang panibagong kasunduan sa United States. Ito ay nagsisimula ng magbago at ang Taiwan ay maaaring umasa sa tulong ng Pilipinas. Ang Pilipinas, kahit na mas maliit kaysa sa Estados Unidos at Japan, ay may matinding interes din na makita na ang Taiwan ay hindi mapapailalim sa Chinese Communist Party. Ang Pilipinas ay naging pangunahing manlalaro ngayon sa hidwaan ng Taiwan at China. Ang Pilipinas at China ay nagkaroon ng mahaba at mapait na alitan sa katubigan ng South China Sea. Noong 2012, inagaw ng China ang kontrol sa Scarborough Shoal, isang isla na may mahahalagang lugar na pangisdaan at mga reserbang hydrocarbon na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ito ang simula ng hidwaan sa pagitan ng China at Pilipinas sa ilang mga bato at isla sa South China Sea. Ang iba pang punto ng pagtatalo sa pagitan ng dalawang bansa ay kinabibilangan ng Mischief Reef at Spratly Islands, na lahat ay sinakop at binantayan ng China. Ang Pilipinas ay nagsampa ng demanda sa internasyonal na hukuman, at noong 2016, isang tribunal sa The Hague ang nagpasya na ang lahat ng mga pag-aangkin ng teritoryo ng China sa South China Sea, batay sa isang 9-line map na iginuhit nila noong huling bahagi ng 1940s, ay walang legal na batayan. Gayunpaman, binaliwala ng China ang desisyon at sinasakop pa din nito ang mga bato at isla hanggang ngayon. Ang agresibong patakaran ng China sa lugar ay natural na naghiwalay sa Pilipinas na matagal ng kaalyado ng United States. Ang Estados Unidos ay may mga base sa buong Pilipinas mula noong Spanish-American War noong 1898. Ngunit ang presensya nito ay nagsisimula na ngayong lumawak ng higit pa. Ang militar ng Pilipinas ay hindi isang mabigat na puwersang panlaban, ibig sabihin,
kadalasan ay nagtatagumpay ang China sa mga alitan nito sa Pilipinas sa kabila ng paghatol ng mga internasyonal na tribunal laban dito. Ang Pilipinas ay may aktibong hukbo na may humigit kumulang 100,000 aktibong tauhan sa tungkulin. Isang hukbong dagat na may kaunting mga sasakyang pandagat lamang na mas angkop para sa pakikipaglaban kaysa sa mga patrol boat at humigit kumulang 25 sasakyang panghimpapawid. Nangangahulugan ito na sa militar, kakaunti ang maiaambag ng Pilipinas sa pagtatanggol sa Taiwan sa ngayon. Gayunpaman, may dalawang advantages ang Pilipinas. Ang geographical na posisyon nito at ang alyansa nito sa Estados Unidos na ngayon ay sinimulan ng palakasin muli ang ugnayan pagkatapos ng isang panahon ng mas malamig na relasyon. Noong 2014, habang nagsisimulang lumakas ang South China Sea Dispute, nilagdaan ng Estados Unidos at Pilipinas ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Sa ilalim ng mga tuntunin ng EDCA, mapapalawak ng Estados Unidos ang presensyang militar nito sa Pilipinas, bagamat hindi partikular na sinabi ng dokumento noong 2014 kung saan ito gagawin. Sa halip, pinagtibay lamang ng dokumento ang prinsipyo na ang Armed Forces of the Philippines ay magbibigay ng mga bagong lokasyon para sa United States Armed Forces. Noong 2016, 5 lokasyon ang formal na inihayag. Ito ay mula Hilaga hanggang Timog. Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, Basa Air Base sa Pampanga, Mactan Benito Ebuen Air Base sa Cebu, Antonio Bautista Air Base, at Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro. Sa mga lokasyon noong 2016, ang Antonio Bautista Air Base ang pinakamahalaga dahil malapit ito sa pinagtatalunang Spratly Islands sa South China Sea. Gayunpaman, habang lumalago ang militar ng China sa rehiyon mula noong 2016, nag-anunsyo ang Estados Unidos at Pilipinas ng mga planong pabilisin pa ang EDCA noong Pebrero 2023. Noong Abril, inihayag ng Pentagon ang paglikha ng 4 na bagong base ng EDCA. Ito ang Naval Base Camilo Osayas sa Santa Ana, Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Gamu Isabela, Balabac Island sa Palawan, at Lalo Airport sa Cagayan. Hindi nagkataong 3 sa 4 na lokasyong ito ay nasa hilagang Pilipinas na ginagawang malinaw ang mga intensyon ng pagpapalawak. Ang mga bagong base ay upang makatulong na hadlangan ang isang potensyal na pagsalakay sa Taiwan sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa Estados Unidos na mas madaling maglagay ng kapangyarihan sa isang kritikal na lugar, ang Luzon Strait. Ang Luzon Strait ay isa sa mga strategic choke point ng First Island Chain. Ito ay 160 milyang agwat ng katubigan sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan. Ang pinakahilagang isla ng Pilipinas. Ang Mavulis ay mas malapit sa 118 milya lamang ang layo mula sa pinakapinagtatalunang hotspot sa mundo. Dito natin makikita ang papel na gagampanan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa pinakamainit na pinaglalabanang isla sa mundo. Una sa lahat, binibigyan ng mga base ang Estados Unidos at ang mga kaalyado nitong rehiyon ng mga karagdagang opsyon para matigil ang pagpapadala sa China. Dahil lubos na umaasa ang China sa mga dayuhang pag-import ng pagkain at enerhiya, ito ay isang bagay na kailangang seryosohin ng pamunuan ng bansa at tumulong sa proseso ng pagpigil. Sa heograpiya, pinalalakas ng mga base ang isang potential new front upang kontrahin ang pagsalakay ng mga Tsino sa Taiwan kung mabibigo ang pagpigil at ang labanan ay talagang magkatotoo. Sa kinakailangang amphibious operation, malamang nahaharapin ngayon ng China ang isang kilusan ng mga puwersang lumilipat sa timog mula sa Japan at hilaga mula sa Pilipinas na lalong magpapahirap sa China na mapagtagumpayan ang pagkubkob sa Taiwan. Ang isang amphibious invasion ay mahirap isagawa dahil kakailanganing palayasin ang mga puwersang Amerikano at ilan pang kaalyado nito. Halos imposible yon, lalo na kung hindi alam ng mananakop ang magiging kahihinatnan nito sa kanya.
Mas mainam ding ihanda ng Estados Unidos ang mga base nila at ang iba pang mga kaalyado nito sa rehiyon, tulad ng mga Quad partners nito na Japan at Australia, para sa digmaan. Ang kanilang mga lokasyon ay mainam na mga lugar para magsagawa ng mga pagsasanay ng militar. Bagamat magiging iba na pagdating sa totoong labanan, ang mas nakahandang puwersang militar ay kadalasang mas makakamit ang tagumpay, isang bagay na dapat alam ng mga Chinese. Ang mga bagong base sa Pilipinas ay tiyak na nagpapataas ng kahandaan ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito para sa paparating na pagsalakay. Ang panibagong pakikipagtulungang militar sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas ay nag-aalok din ng pag-asa na mapabuti rin ang kahandaang militar ng bansa na tulad ng nakikita natin na lubhang kinakailangan. Dahil ang patakaran ng China sa rehiyon ay madalas na nakikitang binubuli ang Pilipinas, malamang na marami sa nagpapatupad ng batas sa Maynila ang gustong samantalahin ang pagkakataong ibinibigay na pakinabang ng mga bagong base na ito. Sa katunayan, ang Estados Unidos at ang Pilipinas ay nagsagawa na ng mga pagsasanay sa Luzon Strait, na sa katagalan ay hahantong sa mas mahusay na kahandaan ng Pilipinas. Sa lalong madaling panahon, maaaring sumali ang Pilipinas sa mga joint exercise hindi lamang sa United States, kundi sa mga partner nito sa Quadrilateral Security Dialogue, ang Japan, Australia, at posibleng pati ang India. Ang mga bagong base sa Pilipinas ay nakakatulong din na bawasan ang isa sa mga pangunahing bentahe ng China na sumisira sa bahagi ng Estados Unidos sa pagbalanse ng kapangyarihan ng militar sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ibig sabihin, nakakatulong ang mga base para mabawasan ang tyranny of distance. Ang terminong ito ay naglalarawan ng komplikadong sitwasyon ng Estados Unidos sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa libu-libong milyang layo mula sa homeland nito. Kakailanganin nitong magpadala ng mga tropa, supply, at iba pang mahahalagang bagay sa libu-libong milyang karagatan, kung saan ang China ay magagawang magpadala ng tropa at supply ng mas mabilis dahil ang mga Chino ay mas malapit sa mainland. Ang pag-unlad ng China ng mga kakayahan na anti-access area denial, ang mas nagpalaki ng tyranny of distance. Ang mahabang distansya at oras ng pagdadala ng supply ng Amerika ang magbibigay ng tagumpay sa China sa kanilang pananakop. Ang mga base sa Pilipinas ay nagbibigay sa Estados Unidos ng higit pang mga opsyon ngayon. Maaari na nitong iposisyon ang marami pang asset malapit sa lugar kung saan magaganap ang labanan sa Taiwan, na ginagawang mas mahirap isagawa ang anti-access area denial ng China. Halimbawa, ang China ay may arsenal ng libu-libong ballistic missiles na nagbabanta sa lahat ng base ng Amerika sa rehiyon, ngunit kung mas maraming target ang tatamaan, at kapag mas maraming air defense system ang nakakonsentrate sa mga base, mas nagiging mabilis ang missile depletion ng China. Ang ilan sa mga missile ay tatama, ngunit ang mga base sa Pilipinas ay nangangahulugan na ang China ngayon ay may mas maraming target na patatamaan at mas maraming air defense system na haharapin. Ang mga base sa Pilipinas sa huli ay nangangahulugan na ang attrition math ay lilipat mas pabor sa United States at sa mga kaalyado nito, kahit na sila ay magkakaroon ng matinding pinsala sa isang all-out Chinese missile attack. Gayunpaman, ang mga nakaligtas na asset ay pwede pa ring magamit kapag natapos na ang pag-ulan ng mga missile. Sa ganitong paraan, ang mga bagong base sa Pilipinas ay naaayon sa third offset strategy ng United States, na na-codify nito noong kalagitnaan ng 2010. Samantala, ang mga bagong base ay nangangahulugan na ang United States ay makakapagposisyon ng higit pang mga asset na maaaring tumama sa mainland ng China, na higit pang magpapahina sa A2ID strategy ng China at mas lalong tataas ang mga gastos dahil sa labanan at higit na nakakapigil para ituloy pa ito. Ang kasunduan sa Pilipinas, gayunpaman, ay nagbabawal sa paglalagay ng mga sandatang nuklear sa mga bagong base.
Ang EDCA ay hindi isang nuclear umbrella na uri ng kasunduan. Isa iyon sa ilang mga bagay na kapanatagan para sa pamunuan ng China. Para sa Pilipinas, ang pag-renew at pagpapalawak ng EDCA ay tanda ng pagbabalik sa tradisyonal nitong malapit na relasyon sa Estados Unidos. Sa kabila ng mga alitan sa teritoryo sa South China Sea. Si Rodrigo Duterte, presidente ng Pilipinas mula 2016 hanggang 2022, ay nagbago ng polisiya at pinili ang pagpapatatag ng mas malapit na relasyon sa China upang mabawasan ang pagdepende ng bansa sa Estados Unidos. Ang kanyang kahalili, si Ferdinand Marcos Jr., ay nagtaguyod ng alyansa ng Pilipinas sa Estados Unidos. Kasama rin sa mga bagong base ang isang pamumuhunan na nagkakahalaga ng mahigit $82 million para sa infrastruktura at pag-access sa mga resources para sa mga base na iyon. Ang pamumuhunan na ito ay magiging isang magandang pagmumulan ng mga trabaho para sa mga lokal na residenteng Pilipino. Ibig sabihin, tinutulungan sila ng Estados Unidos hindi lamang sa projection nito ng kapangyarihang militar, ngunit impluwensyang pang-ekonomiya. Sa makatuwid, bukod sa balanse ng kapangyarihan ng militar sa rehiyon ng Indo-Pacific, ang mga base ay nakakaapekto rin sa isa sa mga pundasyon ng polisiyang Chino. Matagal nang ginagamit ng China ang kapangyarihang pinansyal at industrial nito para gamitin ang lokal na politika ng isang bansa. Ang mga epekto ay mas malalim sa ibang lugar. Halimbawa, ginamit ng China ang economic leverage nito sa maraming bansang karamihan sa mga Muslim para bilhin ang kanilang katahimikan patungkol sa pagtrato ng mga Tsino sa populasyon nitong mga Muslim Uyghur sa kanlurang lalawigan ng Xinjiang. Kung saan ang State Department ng Estados Unidos, Parliament ng Britanya, at ilang iba pang pamahalaan sa paligid ng mundo ay formal na itinuring ito bilang genocide. Ang mga pamumuhunan sa infrastruktura ng China sa pamamagitan ng Belt and Road Initiative nito, bukod sa iba pang mga proyekto, ay nagbigay din dito ng leverage sa mga bansang tumatanggap ng mga pondo. Bagamat teknikal na miyembro ng Belt and Road Initiative ang Pilipinas, ang pag-unlad ng infrastruktura na itinataguyod ng China doon ay limitado lamang at lubos na kontrobersyal sa publikong Pilipino. Nilimitahan ng sitwasyong ito ang kakayahan ng gobyerno ng China na magsagawa ng pang-ekonomiyang pamimilit sa Pilipinas. Noon ay umasa si Xi Jinping at ang pamunuan ng China na mabili ang kahit man lang neutrality ng Pilipinas tungkol sa isyu ng Taiwan. Ngunit dahil sa mga bagong base at kapwa militar at pang-ekonomiyang ugnayan na dala ng Estados Unidos, ang posibilidad na ito ay nabawasan ng husto. Ang kabiguan ng China na paikutin ang Pilipinas sa kabila ng 6 na taon na friendly presidency ni Duterte ay lubhang nagbabanta sa mga plano ng Beijing para sa Taiwan. Pagdating sa heograpiya, ang Pilipinas ay masyadong mahalaga sa tagumpay o kabiguan ng isang operasyon upang makubkob ang isla. Ang Pilipinas na ngayon ay aktibong pumanig sa Estados Unidos ay nagpapahirap sa dati ng mahirap na operasyon para sa China, at ang problema ay malamang na lumala lamang para sa Beijing. Hindi tulad ng China, dumarami ang populasyon ng Pilipinas. Inaasahang tataas ito mula sa kasalukuyang 117 million hanggang 180 million sa pagtatapos ng siglo. Samantala, ang populasyon ng China ay tumaas noong 2020 at ito ay pababa na ngayon. Inaasahang bababa pa ito mula 1.4 billion hanggang 776 million sa pagtatapos ng siglo. Lumalago rin ang ekonomiya ng Pilipinas na may average na annual growth ng GDP na 6.4% mula noong 1990. Habang lumalaki ang ekonomiya ng populasyon ng Pilipinas, ito ay magiging mas mainam na resources para sa pamumuhunan ng mga Amerikano at ang bagong yaman ay magbibigay sa Pilipinas ng pagkakataong palawakin ang kapangyarihang militar nito sa hinaharap.
Idagdag ang katotohanan ito sa mga problemang pang-ekonomiya at demografiko ng China, at ang pinto para sa mainland na muling maging kaisa ang Taiwan sa pamamagitan ng paggamit ng puwersa ay maaaring magsara na. Hindi na nakakagulat na hindi natuwa ang gobyerno ng China sa renewal ng EDCA at pagpapalawak ng mga military base ng Amerika at ang pamumuhunan sa pananalapi sa Pilipinas. Nang malaman nila ang balita, inakusahan ng Chinese Foreign Ministry ang Estados Unidos at Pilipinas ng pagpapataas ng tensyon sa rehiyon at pagtulong sa pag-destabilize nito. Gayunpaman, para sa Pilipinas, walang mapagpipilian kundi palakasin ang ugnayan nito sa Estados Unidos. Bilang isa pang bansa sa First Island Chain, mas mapapailalim ang Pilipinas sa mga kapritsyo ng China kung makokontrol nito ang Taiwan. Tulad ng Japan, ang airspace ng Pilipinas ay nasa ilalim ng banta kung makokontrol ng China ang kalangitan ng Taiwan. Sa ganito kaliwanag na usapin, malamang na isang kahangalan para sa pamunuan ng China na maniwala na ang Pilipinas ay sasailalim sa orbit nito na tulad sa ibang bansa. Sa mga gawain ng mga bansa, ang mga pagsasaalang-alang sa seguridad ay mas mananaig kaysa sa pagsasaalang-alang sa ekonomiya. Mas matatag na seguridad ay nangangahulugan na mas tatatag pa ang ekonomiya. Dahil sa geographical na posisyon nito, hindi maaaring hayaan ng Pilipinas ang China na magkaroon ng hegemonic na posisyon sa Indo-Pacific na rehiyon. Sa makatuwid, nasa interes ng Pilipinas ang makipag-ugnayan at mag-host sa militar ng nag-iisang bansang makakapigil sa gayong pangyayari, ang Estados Unidos. Maaaring iniisip ng China na ang panahon ay nasa panig nito, ngunit ang pag-renew ng EDCA ay maaaring mga hulugan lamang na pagsapit ng 2049, hindi na magagawa ng China ang pagsalakay sa Taiwan, lalo pa ang pagtagumpayan ang plano nito. Pero ano sa tingin mo? Ang mga base ba sa Pilipinas ay magpapanatili ng balanse sa rehiyon? At nagiging banta ba ito para sa China na salakayin ang Taiwan? Kung gayon, gaano ito kabigat para sa China? Ipaalam ito sa comment section. Gayon din, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa higit pang pagsusuri mula sa mga eksperto sa militar.